Kailan ako nag-start ng channel ko? February 2016. February 6, 2016 ako nag-start ng channel ko. Nag-start lang ako ng channel pero hindi ako nag-vlog. Ano lang siya, kumbaga inano ko lang siya, create ko lang para lang manood ng mga YouTube videos pero hindi talaga ako nag-vlog that time. So 2016, nag-start ako last year 2018 after 2 years. So actually, bakit ko ba create yung channel? Okay, kasi meron akong home base na travel and tours agency. So, may mga group tours that time, may mga travel. So, hindi ko na-realize in the beginning na maganda sana ano na rin, diba? Isabay na yung pagbablog. So, ano ba? Last year, 2018 ng January or February nag-start na-realize ko kasi na dapat in-upload ko pala yung mga vlog. So, saka ko in-start i-upload isa-isa. So, yung iba doon, old na actually. Kaya ang 1 year. Kasi, ako nga kinaya ko in 3 months Tingnan mo ha, nag-start ako ng pag-upload, February last year. Actually, hindi February April. Kung iba-backtrack ko yung mga videos ko sa channel ko, so far, meron akong total of 78 videos. So, ang pinaka-start ng video ko na in-upload ko was, ang unang-una is 10 months ago. Yung day 1 ng Buskalan Sagada Tour. Yun yung first na video kong in-upload. And luckily, meron siyang 19,000 views. That was 10 months ago. So, April yon, May, June, July, August, September, October, November, December, January. March, April siya. Kasi yung Buskalan Sagada namin was, kailan ba? Last year yun Last year din. So, actually, yung home base, yung travel and tours na business ko, it's actually a home base lang. Tapos, it was intended originally to, kasi gusto kong mag-travel, mahilig akong mag-travel. So, originally, it was intended for personal pleasure and parang travel opportunity. Plus, yung mga friends ko kasi na gusto mag-travel, kasama sila, kami yung nag-organize. Yung parang, tinatanong ko sila saan yung gustong mag-travel, ganyan. Tapos, ako nag-schedule, ako nag-coordinate, kilala ko yung mga suppliers, hanggang sa Sagada nga, in fact, kumari ko na yung may-ari ng Madigway Inn. Kumari ko na siya, tapos inaanak ko yung bunso niya, nakasyam na balik na kami doon. So, pag may mga friends akong gusto mag-travel, at least 10 kami. Hindi kasi ako tumutulad sa ibang group travel na tawag nito, siksikan. Ayoko, gusto ko yung So, yun, sunod-sunod yun. Nagsagada kami, Buskalan, nag-Cagayan Valley Tour, Baler. So, sunod-sunod yun last year. Okay lang naman kung 2013 or 2010 pa yan. Okay lang kasi pag nag-create ka ng channel, lifetime na yan. Lifetime na sa'yo yan. Unless otherwise, i-delete mo siya or meron kang violation na i-deactivate ni YouTube automatically. Yun. So, yung sa monetization requirements na 4,000 watch hours saka 1,000 subscribers, rolling siya. Halimbawa ngayon is January, di ba? 15. Magbibilang ka ng 365 days backwards. Yun yung sinasabi na within 1 year. Hindi siya moving forward. Na halimbawa January ngayon, dapat hanggang January next year mabuo mo yung 1,000 subscribers saka 4,000 public watch hours. Hindi ganun yun. Kina-count ni YouTube yung 365 days from the current date backwards. So, February ngayon. So, bilang ka, February 1, bibilang ka naman ng 365 days backwards. Hindi siya forward. Kasi kino-consider niya pa rin lahat ng watch hours mo ng previous na covered within the year, within the 365 days from the current date backwards. Ganun siya.
So yun siya. Ganun, yun yung ano yun yung, I think yun yung challenge, at saka yun yung misunderstanding na part. Like kasi may nangungulit sa akin, nagtatanong na, paano po yun? Pag di ko na-hit ng 1 year, ganyan-ganyan, so wala na siya, deactivated na, hindi na qualified for monetization. Hindi ganun yon, hindi siya ganun. Hindi porket hindi mo siya na-reach ng 12 months na, let's say, January to January next year, kasi mali nga hindi siya forward ang count, hindi siya forward counting. Backwards. Current date, you count backwards ng 365 days. Kasi yung purpose ng channel ko talaga is originally is to promote the Philippine culture, belief, traditions, and even yung mga festivals. Kasi may travel and tours ako, so dapat aligned, di ba? Ba't ko ginustong mag-channel kung hindi align sa ano ko? Tapos at the same time, nagbe-bake ako ng cheesecake before. So parang gusto ko on the side, may food din siya, yung sa channel. So pero hindi ko siya nagawa kasi nga medyo hindi na kaya ng katawan ko dahil nag-work pa ako that time sa corporate. So ang ginawa ko is focus sa travel vlog. So nangyari noon, nag-upload ako ng mga group tour namin. Tapos kaya siya dumami yung vlog ko. Yung iba doon is Creative Commons. Familiar kayo sa Creative Commons, kaya gusto kong mag-live para i-discuss ko kung paano kayo makakadami ng video na hindi kayo na hindi necessarily kayong author. Okay? Kasi yung discuss yung Creative Commons. Yung Creative Commons is, sa YouTube kasi, pag nag-upload kayo ng video, dun sa settings, kung mapapansin nyo, sa basic settings, sabang nag-upload kayo, meron dun kasing dalawang option, ay isang YouTube standard license, 'di ba? Tapos pag click niyo siya, meron siyang isa pang option na Creative Commons. So ano yung difference ng dalawa na 'yon? Pag sinabi mong Creative Commons, ibig sabihin inaalaw mo or inaalaw ka or any video na allowed to reuse. Ibig sabihin pag Creative Commons, walang copyright doon. Pag kinategorize nyo as Creative Commons yung video nyo, ibig sabihin, you are allowing anyone, everyone, all, globally, na i-reuse ang exact video content nyo nang walang violation. Yun siya. So ngayon, ngayon pag nag-search kayo sa YouTube, naturo ko na sa iyo yan, di ba, Simon? Pag nag-search kayo sa YouTube, search kayo, halimbawa, search, example ng search, ginawa ko dati, travel tips, ganyan. Tapos meron kasing filter doon. Pwede mo siyang i-filter by Creative Commons. Pag pinilter mo siya by Creative Commons, lahat ng lalabas na videos sa search result, ibig sabihin naka-Creative Commons siya, which also means pwede mo siyang i-download at i-re-upload sa channel mo nang wala kang violation. Ngayon, syempre tayo, ayaw naman nating sabihin na ginaya natin as is, di ba? So, ang pwede mong gawin doon is, baguhin mo yung thumbnail, baguhin mo yung title, lagyan mo ng magandang description, di ba? So, yun. Yung meron akong video, kung i-browse ninyo sa baba, meron akong video na top 10 high-speed trains in the world. Okay. Paano mag-select ng Creative Commons? Ang pag-select ng Creative Commons is, tignan nyo muna ano yung video na madaming million views. So like yung sa akin, example yung sa akin, yung top 10 high-speed trains in the world, meron siyang 10 million views. Tapos naka-Creative Commons siya. So ang ginawa ko, inano ko siya, dinownload ko, tapos binago ko yung thumbnail, binago ko yung title, so tapos nire-upload ko, wala akong violation. At ito yan. Kapag kinategorize mo as YouTube standard license, ibig sabihin, hindi pwedeng kopyahin ng kahit sino yung video mo na in-author mo, na ikaw ang gumawa. Okay? So, ibig sabihin lang is, kapag monetize ka na, dun sa monetization na dashboard, meron dun lalabas na nakalagay copyright. Ngayon kasi wala kayong makikita, di ba? Nakalagay copyright. Yung copyright na pag click mo yon, kasi automatic pag monetize ka, meron kang isang tab ng copyright. Sa copyright tab na yon, pag click nyo yon, lalabas doon lahat ng taong nagkaroon ng copyright claim na ginamit exactly ang video nyo. Doon sa channel copyright, pag monetize na kayo, nakalista doon lahat ng video na nag-match
sa video nyo. Okay? Ngayon, meron kayong ano doon. Tapos nakalagay, anong channel yung gumamit. So, actually, maganda siya. Kasi nakalagay doon, lahat ng videos nakadesalat nag-match. Tapos, anong channel ang nag-upload ng video mo na yon. Tapos, ano yung percentage ng match. So, syempre, lalagay doon, 100% of their video match my video. So, meron doon ngayong frames. Nakalagay din ano yung mga frame na nag-match. Okay? Ganun kagaling sa YouTube. Ngayon, meron din kasi rito sa channel copyright na to na tab, meron siya rito nakalagay na removal request. So, pag clinic mo yan, pwede mo ngayon i-request kay YouTube pwede mo sabihin kay YouTube na, hoy YouTube, akin yan. Okay? So, pag sinelect mo yung video na nag-match, may option ka ngayon. Anong gagawin? Either kontakin mo yung channel, tapos i-warning mo siya na, hoy, channel, akin yung in-upload mong video. Copyright ka sa akin dyan. Itanggalin mo yan. Ganyan. Or sige, i-allow kita, pero sharing tayo sa revenue. Pwedeng ganun. Ngayon, pag ni-request removal mo, automatically, ika-copyright claim ni YouTube yun. Which means to say, kung nakita nyo sa mga video nyo in-upload so far kahit hindi kayo monetize, nakalagay doon, copyright claim, di ba? Marami kasing klase ng copyright claim. So, pwedeng copyright claim, tapos nakalagay doon, meron din kasi ako mga copyright claim actually. Di ba, ang dami kong nadadaanan. So, in short, pwede nyo ipa-request for removal. Pag ni-request for removal kay YouTube, automatic, hindi siya i-remove ni YouTube, kundi i-shutdown siya ni YouTube, which means, hindi na makikita ng mga subscribers nyo publicly yung video na ni-request for removal nung author. Ganon siya. Ngayon, dahil doon, may copyright strike kang isa sa channel mo. Okay? Iba pa yung copyright ng video sa magkaiba yan. Okay? Okay, copyright tayo. Sige, song cover. O, ganito yan. Yung copyright, kapag may nag-request for removal sa'yo or nag-report, like in my case, meron akong isang channel copyright claim. Iba yung channel sa video, ulitin ko ha, channel muna ako. Sa channel, hanggang 3 copyright strike ka lang. Kapag nakatatlo ka, automatic deactivated si channel mo, goodbye channel. Ganun siya. So ngayon, ulitin ko, may copyright ako sa channel. Iba pa yung videos ko na copyright. So, bakit ako na-copyright sa channel? O, ganito siya. Nag-livestream ako ng SEA Games laban ng Vietnam versus Thailand na men's volleyball. Naka-live siya sa TV, ni-livestream ko sa TV, tinapat ko. Kasi iba pa yung livestream na nandun ka ng live eh. Okay? So, naka-livestream ako, di ba? So, ngayon, patapos na yung game. Nung patapos na yung game, biglang nag-prompt si YouTube na your live stream is taken down. Pag ganun ang sinabi na taken down, ibig sabihin, may nag-report sa'yo na sinasabing siya yung nagbo-broadcast nun. At wala kang karapatang mag-broadcast. So, maraming pwedeng mangyari. So, okay. Yung nangyari sa akin, sinutdown, di ba? So, na-notify ako. Automatically, shutdown ng live stream ko nun. So, nung na-notify ako, marami siyang binigay na options. Number 1, pwede kong kontakin yung TV network. Take note, ang pinapanood ko laban ng Thailand and Vietnam at ang pinapanood ko na live stream sa YouTube is parang Europe or international TV station. Pero ang nag-report sa akin, Cambodia station. Take note, so Cambodia TV network. So, binigay sa akin ni YouTube yung information. Sino yung nag-request ng takedown? Tapos sabi niya, pwede mong gawin is email mo directly si network at i-request mo na tanggalin yung request for removal. So, in-email ko. Hindi nag-reply sa akin. Yung email address niya kasi is personal email. So, parang sinabi ni YouTube na kasi nag-research siya, inano ko talaga si YouTube inano ko siya maigi. May community kasi si YouTube na pwede ka mag-send ng email question. So, inano ko si YouTube. So, ang sabi ni YouTube is, isang option, yun nga, email mo. Kaya lang, sabi niya, yung mga nagre-report ng pag-take down ng live stream or ng video mo, hindi ibig sabihin legit. There is a possibility
there is a possibility na meron siya ano lang siya scammer or spam or pwedeng dummy account na gusto ka lang i-take down na naiinggit sa iyo kasi siguro ang dami mong watchers. Kasi that time meron akong 5,000 watchers. Umabot pa ng 6,000 yun. Take note, kung 2 hours yung live stream ko at may 6,000 watchers ako, that means 120 minutes times 6,000, that is how many watch hours yun. That is 7,200 watch hours agad. 'Di ba? So, kaya may nag-report. So, nangyari sa dashboard ko, nandun yung video pero hindi mo siya makita publicly kasi removed siya, tinaken down. So, ulitin ko, yung una, email mo siya, ganyan. So, in-email ko hindi sumagot. So, feeling ko dami account. Kasi nga, personal email. Siyempre kung corporation ka, TV station ka, dapat ang email address mo, company. 'Di ba? So, hindi. Tapos number 2, ang pwede mong gawin is, sabi ni YouTube, i-dispute mo sa kanila. Pag dinispute mo sa kanila, i-disclose mo ang personal information mo, dadali nila yun sa legal department nila, magkakaroon ng legal case yun. Ngayon, pag na-prove na guilty ka, goodbye sa'yo. Diba? Tapos may kaso ka pa. So, parang sinasabi ni YouTube, yun ay hassle yun, diba? So, ang third option mo is, just leave it as is. Kasi it will expire after 90 days. Anyway. So like in my case, December 9, yung live stream. January, February, March. By March 9, automatically, lifted na. Wala na yung strike ko. Kasi automatically after 90 days, tinatanggalan ni YouTube yon. Nire-reset niya sa 0 yung copyright strike mo. So hihintayin ko na lang yon. Ngayon, ano yung impact sa akin? Dahil may takedown o request removal ako ng live stream, hindi ngayon ako pwede mag-live stream sa YouTube. Hihintayin ko yung March 9 matapos para makapag-live stream ulit ako. So, yun yung consequence niya. And at the same time, by March 9, kapag wala na yung request for removal, lalabas na rin sa videos ko publicly yung tinake-down na yon na laban. Ayun, ganun siya. Actually, ganun siya. So, channel level yan channel. So, punta tayo sa video. Kasi madaming copyright claim ang videos, di ba? For example, cover songs, cover dance, copyright yan automatic. Actually, sorry, balik ako sa live stream. Sa live stream, kapag may background music, halimbawa, SEA Games, kapag naka-monster block sila, or di ba, may mga background sound dyan, nagpapatugtog ng yan, halimbawa, SEA Game na theme song, ganyan, copyright din yon. Kasi may artist na kumanta nun. So, ang gagawin nyo, i-mute nyo siya para hindi ma-copyright. Papalitan nyo na lang siya ng background na iba. Ganun ang sinasabi ni YouTube para maiwasan mo yung copyright. So, kahit na background lang na maliit yan, pag na-capture ni YouTube yan na original artist ang kumanta niyan at binawal ni artist na gamitin yon, copyright claim yon. Pero, it doesn't mean na may strike ka ng copyright on a channel level. Again, iba yung channel level sa video level. Magkaiba yon. Yung video level, it's okay. So, sa video level, halimbawa, cover song or cover dance. Alam naman natin na kapag cover song, may composer, may singer, may recording company. Okay? So, anong gagawin ngayon? Halimbawa, ABS-CBN Star Records. Si ABS-CBN Star Records, lahat ng kantang nirelease nila, automatically, ang revenue na pupunta sa kanila. Kasi sila yung author Naka-YouTube standard license yun. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-reuse or gamitin. Pero, binago na ngayon ni YouTube yan. Napansin ko lang May mga cover song kasi ngayon na pag in-upload mo kay YouTube, like yung mga ina-upload ko, actually kaya ako nag-upload ng cover songs, tinitest ko si YouTube kung ano yung response. So, may option na ngayon. Pag cover song, depende pa rin sa artist Kasi may, like yung isa kong cover song na una kong in-upload, copyrighted yun, hindi siya monetize. Kasi hindi pumayag yung Star Records. Yung usually ABS-CBN Star Records, hindi pumayag yan. Hindi sila pumayag. Yung kanta ni Tutsi Guevara, hindi. Kasi sila yung kumikita. Kapag copyrighted, at sasabihin naman dun sa video dashboard nyo, sasabihin naman na copyright claim, not eligible for monetization. Tapos may explanation yon. Pag clinic nyo, naka-explain doon na hindi ka allowed i-monetize simply because etong kantang to, ang revenue nito at ang advertisements nito ay binabayaran nila directly ang owner. Sino yung owner?
the singer, the composer, and the recording company. Doon na pupunta yung bayad ng advertisements. Which means to say, hindi ka i-allow talaga. Okay? Now, copyright claim ka, okay lang. Kaya lang, okay lang, mapapublic mo siya, makaka-count yung watch hours, mapapanood ng mga subscribers, kaya lang, hindi mo siya mamamonetize. So, that's one. Kasi nga, sinabi na not eligible ka na kasi nga, may nagki-claim na ng revenue. Again, ulitin ko, the singer, the composer, and the recording company. Now, may ibang cover song, saglit lang Kylie So, may ibang cover song na sharing ang tawag. Okay? So, halimbawa, tulad nung in-upload ko kanina, yung Shout to the Lord, tsaka yung kanta namin ni Simeon, tsaka ni Baby, tsaka ni Chance, ni Christian, ni Chance, copyright claim yon. Kasi may singer yon, may composer yon, may recordings company yon. Kaya lang, like yung sa amin ni Simon, yung kay Jeneline Mercado under Viva Records. Si Viva Records, pumayag siya na gamitin mo yung song, i-publish mo siya, i-monetize mo siya, pero ang kondisyon ni Viva Records, sharing kayo sa revenue. So, okay lang yon kasi na-monetize mo siya, napakinabangan mo siya, sharing kayo. So, okay lang yon pero copyright claim yon. Pero again, walang impact yun sa channel. Walang negative impact. Hindi siya channel level. Video level lang siya. Tapos may condition lang. Ganon din yung dance. Yung tala. Tala dance, copyrighted yun. Hindi ka talaga papayagan na ma-monetize doon. Yung Catriona dance, sharing. Pumayag yung composer. Kasi na-monetize ko ng buo hindi sharing yung kay Catriona. Yung kanina yung Shout to the Lord, sharing. Pag nag-upload kayo ng cover song ngayon sa cover dance, sa monetization tab, kapag monetize na kayo, may makikita na kayong selection doon. Na parang nakalagay doon, this is a cover song that I make and sung by another person. So, imo-monetize ko siya, pero sharing ang revenue. So, ganun na ngayon. So, going back to you, Kyle, oo, baka copyright talaga yung wheezing, pero kasi, malalaman mo lang talaga kung ganito yan. Copyrighted siya by default kasi cover song at cover dance, di ba? May composer, may singer, may recording company. Malalaman mo lang kasi kung mamonetize mo siya as sharing revenue pag monetize na yung channel mo. Kasi again, in my case, sa experience ko, may mga cover songs at cover dance ako na in-upload na naka-sharing ang monetization. Naka-sharing, ibig sabihin, yung kikitain ko, naka-divide na yon. Ibig sabihin, kung ano yung pupasok sa akin kita, yun na yung kita ko. Tapos, kasi majority ng advertisements nun, ang nagpo-profit ng revenue is yung yung talagang may-ari ng song tsaka ng dance. Ganun siya. Ngayon, para mawala yung copyright, ang sinasuggest ni YouTube, gamit lang tayo ng background music na meron naman built-in si YouTube editor na pwede mong gamitin at may mga applications na pwede kang i-download like KineMaster, Prism Live, Director, something. May mga built-in yan na no copyright music. Tapos kung gusto niyo naman, sa YouTube, i-search nyo lang yung no copyright music. Madaming lalabas na no copyright music. I-download nyo siya free. May condition lang siya. Pag ginamit nyo siya sa video nyo, dun sa description part, ika-copy-paste nyo yung URL, title, at sino nag-release ng song. That's it. Ganun lang kasimple yung requirement ni no copyright song. O yan, tama ka, Zymon. Kasi, walang revenue yun kasi nga, yung original artist ng audio, most probably, hindi siya pumapayag na i-share ang revenue. Kasi depende yun kung papayag na i-share yung revenue. Pansinin niyo yung mga videos ko, yung mga background niya, no copyright background music lahat yun. Na mismong kinuha ko lang sa KineMaster. Kasi may built-in music library si KineMaster na pwede mong gamitin as background. Walang copyright yun. So yun, kasi importante yung copyright, lalo na pag nag-monetize kayo, napaka-importante niya kasi masasayang lang yung monetization privileges nyo kung lahat ng i-upload nyo ay copyrighted. So, i-check nyo rin maigi. Tapos, hindi naman. Yung title ng copyright, title ng video mo, hindi naka-copyright. Hindi yon. Free tayong maglagay ng title. Free. Hindi siya naka-copyright. Ang naka-copyright lang is the content of the video itself, tsaka yung ginagamit na background music.
Ganito guys di ba meron tayong option na yes, this is made for kids or no, this is not made for kids. Ang mga made for kids lang talaga ay 13 years old and below. Ano-ano yung mga for kids? Cartoons, di ba? Barneys, yung mga ganyan. Yan talaga, ika-categorize as this is for kids. Yes, this is for kids. Ngayon, automatically, kapag yun ang category, naka-turn off ang comments. Kasi bakit? Bata yun bata yung nanonood diba? So kung bata yung nanonood, like ba 5 years old ng Barney, alam niyo yun, technically speaking, hindi siya mapag-comment na, diba? Tsaka ayaw mo naman na kung ano nung comment lang yung lumabas, parang garbage lang and also hindi na siya applicable, tina-turn off na yung comment nun. So by default, lahat dapat no, not for kids. Ganon siya. Oo, basta automatically naka-off ang comment kapag kids. Okay, kapag kids siya. Automatic yun. Wag na kayo magtanong bakit naka-off. Ibig sabihin nun, ang sinelect ninyo na option is yes, it is made for kids. Kaya ako, ang suggestion ko, by default, ang isa-select yun, no, not made for kids. Okay? Ngayon, halimbawa, may nagtanong, what if may bata sa video? Baka makasuhan ako. Dapat ba yes for kids yun? Hindi rin. Okay, depende yon. Halimbawa, family outing. Siyempre sa family outing, may swimming, for example. Siyempre doon yung mga anak nyo, mga children. Ba't nakakasuhan? Hindi ko mag-get yung point. Walang ganong policy or rule si YouTube na kakasuhan kang child abuse or whatever. Kasi in the first place, it's a family gathering that you're just sharing, with other people. Diba? So, going back, alam mo, family gathering na may bata or travel na may bata, okay lang yun. Tapos, automatic, no, not made for kids pa rin. Okay? Kasi, ang kids hindi naman, alam mo, sumaging cave ng Sagada. Sa tingin nyo, ang kids interesado? Siyempre hindi. So, hindi siya made for kids. No siya. So, again, ulitin ko, kapag family gathering, may children's party, or whatever, hindi ibig sabihin nun, yes, it's made for kids. Not necessarily. Correct. Oo, yun. Yung sentiments nga, batang gina nila sa pag-act na ang tema ay pang matatanda. Okay. Depende kasi yan So, alam ni YouTube yan. Alam niya yan ni YouTube. Sinasabi lang ni YouTube kasi na kapag Barneys, Barney or cartoons, hindi kasi siya monetize by default. Kasi nga pang kids siya. Okay? If may tao bata, ibang mukha na nasama sa vids, may pwede ba silang i-report? Wala. Kung ayaw nila masama sa video mo, ano mo na lang, i-edit out mo. I-cut mo na lang sila. Kasi i-edit mo naman siya So, pag in-edit mo siya, huwag mo sila isama sa video, i-cut mo na lang. Actually, may iba nga akong travel vlogs. May mga mga tao na hindi ko kilala na isama sa video. Tapos, mga bata din sila. Like yung Bumodok Falls trekking namin, mga bata yun, 2 na napadaan sa video. Wala naman ako nakikitang masama doon, no? Yung toys review, feeling ko may revenue yan. Kasi yung toys review, sino ba mag-review? Mga bata ba o matatanda? Di ba matatanda? So, pwede mo siyang i-categorize as not made for kids. Pwede. Tignan niyo yung kay Alex Gonzaga. Yung playtime with yung anak ni Tony. Hindi naman yun wala naman yung violation. O usually pang kids na channel, alam ko hindi siya monetize. Pansinin niyo, try niyo manood ng mga Barneys, yung mga Nickelodeon na ni YouTube lang. Wala siyang advertisements. Pwede mo naman i-blur. Pwede mong i-blur kasi siguro kaya nagpapa-blur, ayaw nila makita yung mukha nila sa video. So okay lang naman i-blur. Pero ako, para sa akin, i-cut mo na lang kung ayaw nilang magpakita. Gusto nyo malaman yung sekreto ko. Bakit? Yung sa akin, so, just to let you know, ang tawag nito, April last year ako nag-start mag-upload. Diba? April last year. Tapos, tinamad na akong mag-edit. Kasi alam nyo guys, inaabot ako ng based sa yung first month ko ng travel vlogs ko na ina-upload, gosh, inaabot ako ng 8 hours maghapon mag-edit. Kasi pag nag-edit tayo, 'di ba? Hindi siya isang pasadahan lang.
Pag inedit mo siya, babalikan mo siya sa umpisa, i-check mo kung ano pa yung hindi maganda, di ba? Tapos bago mo siya upload, nire-review mo siya ulit, di ba? Ganun siya eh. So, di ba 4,000 siya 1,000. So, April ako nag-stop kasi tinamad ako. May, June, July, August, September, October, 6 months akong nag-stop. Hindi talaga ako nag-upload ng any videos. Tapos at the same time, nag-focus kasi ako sa travel business, sa perfume selling, sa networking, hanggang sa na-scam ako, ganyan. So, nung November, nung na-scam ako, na-realize ko na, parang gusto ko yatang maglibang ulit kasi parang nag-undergo ako ng depression, tsaka anxiety attack. So, nag-vlog ako ulit. So, imagine niyo 6 months ako walang vlog. November ako nag-restart. So, November ako nag-upload ulit, di ba? So, anong nangyari? May kita ba sa YouTube ko yung walang ads? No. No. Kikita ka lang sa YouTube channel mo kapag monetize ka na. So, paano ka magiging monetize? Eto na nga. Kailangan mo ng 1,000 subscribers tsaka 4,000 watch hours. So, ako, ginawa ko, November, upload ulit ako ng upload. Okay? Ngayon, ang ginawa ko ganito. Meron akong 10 accounts. 10 different accounts. Meron akong laptop, may mobile phone ako, 2, may TV. Ginawa ko para mag-build up ang watch hours ko, believe it or not. Naka-open ako ng 3 browsers sa laptop ko. 3 browsers Google Chrome, Avast browser, Chromium, minsan meron pa akong IE. Okay? Bawat browser, may iba't ibang accounts ako dyan. Tapos naka-play lang yung lahat ng videos ko magdamag. So if I have 50 videos, kasi nung November, upload naging 50 plus na eh. If you can imagine, magdamag mong iraran yon for 24 hours, kung may may 10 accounts ako, at nagaran ako ng 3 sa laptop, isa sa mobile phone ko, at meron sa TV, that's 5, di ba? 5 accounts. Kung may 10 hours, 24 hours ako a day, times 5, ilan na yon, di ba? Parang sa isang linggo, ang 50 hours, di ba? Hindi lang, 240 hours. So, sa isang buwan, kaya kong kumuha ng 1,000, di ba? So, ano pa yung nakatulong? Pangalawa, yung mga close friends ko, pinakikiusapan ko na i-watch yung video ko. So, paggabi, yung mga office mates ko, close friends ko, paggabi, bago sila matulog, iniiwan nilang nakaplay sa mobile phone nila lahat ng videos ko. Tapos naka-loop pa siya, magdamag. Ang laking tulong noon, promise, hindi ako nagbibiro. So, kaya lang, naka-wifi ako, DSL fiber ako 3,000 platinum. So, malakas yung internet ko, hindi nauubos yung data noon kasi unlimited. Yung sa mga friends ko, naka-postpaid. Ganyan. So, yun ang nakatulong sa akin. Tapos, ano pa? Okay, so ito pa. Yung QQTube na shinare ko sa inyo, ginamit ko rin siya para makatulong sa channel ko. Kasi may free yan Pag nag-register ka, may free kang 1,000 watch or 50 subscribers, mamimili ka. Ako ginawa ko, may Google AdSense ako Okay? Sa Google AdSense, meron din tinatawag na Google AdWords. Sa Google AdWords, pwede mong sa Google Hi Arian. Sa Google AdWords, pwede kang magpa-advertise ng video mo, babayaran mo siya. Magbabayaran mo siya. Kasi sa AdWords kasi is, Google AdWords to hindi AdSense, AdWords. Pwede siya kasing mag-advertise ng videos mo na mag-earn ng watch hours tsaka ng views. Pero for a certain pay. Ikaw magdidictate ng budget mo. Halimbawa, gusto mo 50 pesos lang ang budget mo a day. For 5 days, gusto mo 250 pesos, di ba, na budget. So, si AdWords na ang bahala doon. Isa-set mo lang yung budget mo ng 50 pesos a day and it will run for 7 days. So, that means it's 350 pesos a week. I-run lang niya yung video mo na yon hanggang sa makakuha ng total number of views, ng watch hours, magbi-build up yon. Okay? So, ano yung nangyari sa akin nung November? Wala. Siguro blessed lang ako na may friends. Pero believe it or not, ang mga subscribers ko, hindi mga friends ko. Puro kasub to sub ko lang, mga foreigners. Sabi ko rin sa inyo kung paano ko nakuha yung subscribers. So, yun na, di ba, nag-build up ng watch hours. So, ang nangyari nung November, i-upload. Nung December, nagkaroon ng opening ng SEA Games, di ba? Doon ako talagang sobrang nagpasalamat kasi nung nag-livestream ako, 4 ang livestream ko Yung huling livestream ko lang yung na-take down. Pero 4 yung livestream ko. Opening ng SEA Games,
Laban ng volleyball ng Thailand versus Philippines na women, tsaka closing awarding ceremony ng Philippines versus Indonesia na finals. Alam nyo ba, doon pa lang sa live stream ko na yon na volleyball, nag-earn ako ng 5,000 watchers. Ibig sabihin, 5,000 watching. Ganyan. 2 hours siya. So, pag naka-live stream kasi kayo, ewan ko kung naranasan mo, Zymon, pag naka-live stream ka, nag-end yung live stream mo, may lalabas na statistics. Ang nakalagay sa statistics, kung nag-gain ka ng subscribers, ilan ang views, at ilan ang watch hours. Nasa statistics yan after ng live stream. Lalabas yan sa ano mo. Pag in-end mo yung live stream mo, lalabas yan doon. Number of views, number of subscribers count na nadagdag, number of watch hours. Number of views. Ganun yan. Kasi yes, pwede ka magbayad sa Google AdWords. And ikaw mag-set ng budget. Pwedeng 50 pesos per day, pwedeng 100 pesos per day. It's up to you. It's up to you. Tapos siya ang bahala. Okay? So, yun yung isa na nakatulong sa akin. So, ito yung pinaka nakatulong. Yung live stream ko nung December, di yung valuable nga, 5,000 plus ang watchers nag-watch. Nung natapos ang live stream, alam nyo ba, talagang na-overwhelm ako. Kasi yung statistics lumabas, nag-earn ako agad ng, kasi 120 minutes times 5,000, that's 6,000 watch hours, guys. 6,000 watch hours. Tapos, surprisingly, nag-gain ako ng 400 subscribers sa isang live stream lang. Tapos, ang views ko, 87,000 views. So, nung nangyari yun, nagulat ako, chinek ko yung monetization dashboard. Hindi pa nag-update. Hindi pa. Ang nasa monetization tab ko, parang meron pa lang akong 1,700 subscribers kasi 1,300 from 1,300 plus 400 nag 1,700. So, check na siya. Check na sa requirement kasi that's one of the requirements, diba? 1,000 subs. So, check. Yung watch hours ko, ang baba, nasa lang, 2,800. Tapos nung time na yon, nag-mass update sa YouTube, bumagsak, nag-dropped. Naging 1,800. Galit na galit ako kay YouTube. Nag-email ako kay YouTube. Nag-send ako ng message sa YouTube community channel at saka sa customer service. Nagalit talaga ako. Nag-screenshot ako. Sabi ko, ba't ganon? 2,800 kahapon ng watch hours ko, ba't ngayon 1,000 plus na lang? Ano what's happening? What's wrong? Ganyan. Tapos, may sumagot. Ang sabi sa akin, they're doing mass update. Kasi may sasagot sa'yo sa YouTube community pag nag-message ka. Ang sasagot sa inyo guys, mga expert, mga YouTube employees na expert. They call themselves subject matter expert. So, sasagot sila ng tama. Hindi lang kayo magkaintindihan. Para magkaintindihan kayo, dapat step by step yung ilalagay mo na nangyari. So, nung nangyari yon, galit ako. Kasi talagang actually may friend ako na nag-work sa Google. Hindi lang niya hawak ang YouTube. Google search engine. So, binother ko siya. Sabi ko, Brent, ba't ganun? Ganyan. Sabi ko, dapat monetize na ako kasi nag-earn ako ng 6,000 plus meron akong 2,000, blah, blah, blah. Yung 4 live streams ko, total of 12,000 watch hours. Nasaan yun? Ganyan. Tapos, sabi lang nila sa akin, you have to wait kasi nagba-batch update. Batch update ang gagawa ni YouTube. Yun yung tinatawag na mass update. Kaya delayed siya ng 2 days. Maximum. Hindi siya agad-agad hindi siya real-time update sa watch hours. May 2 days delay siya na backlog. After 2 days, ma-update yung watch hours. So, guess what, guys? Diba December 9? Hindi ko pa nabablog. Iba-vlog ko actually. Nintay ko lang yung Google AdSense pin mailer ko. Hindi pa dumarating. We'll go to that later. So, anyway, pwede ka chance mag-live stream diretso sa YouTube kasi yung YouTube mo, channel, kung makikita meron siya yung parang camera na button, pag click mo yun yung live stream. Tapos meron kang option na i-schedule mo yung live stream mo kung anong oras mo gusto mag-live stream, naka-premiere na siya. Yun yung premiere. Makikita ng mga subscribers mo na meron kang naka-schedule na magla-live ka. So abangan nila yun. Yun ang live stream. Na hindi mo ka nagamit ng app. Diretso ka sa YouTube. Si YouTube, again, meron siyang icon na camera. Click mo lang yun ang live stream. Okay? Alam ko sa mobile phone, meron din doon your channel, tapos meron doon nakalagay na button na video icon. If you click that, you either upload your video or you do live stream.
Yun ang selection niya. Okay? So, going back. Di ba naggalit ako, nag-email, ganyan, masapti. Alam nyo ba, December 10, I can show you proof. Talagang tinago ko siya. December 10, ng 4 a.m., kasi dalawa yung na-receive kong email magkasunod. December 10, ng 4 a.m., alam nyo ba, naka-receive ako ng email kay YouTube na yung channel ko is under review na. Kasi na-reach ko na yung requirement. And guess what? Meron akong 1,700 subscribers, tapos ang requirement is 4,000 lang, di ba? Dahil sa live stream ko na 4, naging 12,000 watch hours in an instant. Walang kahirap-hirap. Yon. Tapos, surprisingly, that was December 10, 4 a.m. Guess what? December 10, same day, 6 a.m. in just 2 hours, naka-receive ako ng email kay YouTube. At ang linaw nung sinabi, your monetization has already been approved. Tapos, nung chinek ko yung dashboard ko ng monetization, meron na siyang nakalagay na step 1, partner, YouTube partner, done. So, ibig sabihin, kasi pag nag-create kayo ng channel, you have to accept certain terms and condition, right? Sa YouTube partner program. If you accept that, that's done. Done deal yan. That's the step 1. So, dun sa dashboard ko ng monetization, nakalagay doon, YouTube partner program, check, done na. Tapos nakalagay doon, Google AdSense account, na nakalink sa YouTube channel. Check, done. Kasi yung Google AdSense, by the way guys, you can register and create Google AdSense as early as now. Even if you're not monetized yet, kahit nakaka-create nyo lang ng channel, it's okay to create a Google AdSense and link it right away to your YouTube channel. Para naka-ready na. Ganun siya. So doon, nakalagay sa akin. Number 2, Google AdSense created and linked. Check. Tapos number 3, 1K subscribers, check. Tapos number 4, 4,000 watch hours, check. Yon. Tapos, nagbago na yung dashboard ko. Meron siyang nakalagay doon na pwede na akong mag-live chat. Sa live chat at saka super chat, kapag nagbigay sa akin ng mga super chat icons, emoticons, bayad ako doon. May bayad yun. Depende yun sa currency. Sa Pilipinas, parang pag pinadalang ka ng super chat sticker, 50 pesos ang bayad. Babayaran ka, ikaw babayaran, 50 pesos. May ganun siya, okay? Tapos, dun sa monetization dashboard ko, meron din dun na parang pwede kang makitie up sa mga, clothing lines na kapag may nag-order, ibibigay lang ang code referral fee mo. Ang code mo, parang referral code mo. If they use that, meron kang revenue from them. May certain commission ka or percentage. Meron ako niyan. Yung clothing na pinost ko dati, na if you use the referral code ko na Encandiosa Goals, you get discount and at the same time, I get paid. So, maraming benefits. Tapos, pangatlo, meron na akong access sa YouTube Academy, Creator Academy. Yung YouTube Creator Academy, naman siya guys, online training siya. So, pwede kang, andun lahat. Yung sinishare ko sa group natin, galing siya doon. So, meron siyang course. Tapos yung course na yun, minsan 5 lessons, may lesson siya. Tapos puro video yon. At the end of the lesson, meron siyang exam, practice exam, to test kung may natutunan ka. Tapos ako 100% passing lang naman ako. Sorry. So, hindi ako tumatanggap ng may mali. So, tapos may certificate yon. Ako may certificate ako na naka-PDF, na na-accomplish mo na siya, ganyan. So, madami. So, ganun siya, guys. Yun yung naging swerte ko siguro na bigla ako na-monetize in 2 hours. So, yun yung shinare ko sa inyo na So, eto, paano dadaming subs? Pag nag-comment sa inyo, sa channel nyo or for example, yung collaboration natin, may nag-comment, di ba? Sasagutin niyo yung comment. Huwag kayong magko-comment ng emoticon lang. Chance ikaw ganun ka, nagko-comment ka ng emoticon, wag, ng emoji, no. Mag-comment kayo ng words of appreciation, kahit thanks. Or, may sinabi na something na hindi naman appropriate na mag-thanks ka lang, sagutin mo siya. Halimbawa, sabihin niya, may nag-comment sa akin, halimbawa na, parang, okay naman yung, may boses, maganda yung boses mo, kailangan i-polish ang tones.
Tapos, syempre, alam naman sa'yo mo, thanks, di ba? Syempre, sagutin mo na, thank you for the appreciation and the motivation. I'll take note of that. Kailangan interactive. Kailangan iparamdam nyo dun sa nag-comment na pinahalagahan ninyo yung comment ng tao. Na mahalaga sa inyo yung comment niya. Kasi bakit? Sa YouTube, importante ang comment. Kaya ginawa kong VLCSB sa rule natin. Kasi importante ang comment. Bakit? Kapag nakikita ni YouTube na marami nagko-comment sa video mo, slowly, nag-rank up ang video mo. Nira-rank up niya yung video mo. Nagiging visible sa feeds. Yun ang advantage ng comments. Pag marami ding nag-like, ganun din yun. Like and comments, pag madami, slowly, nag-rank up ang video mo. Inaangat ni YouTube unti-unti sa news, sa feeds yun ng YouTube. Ganun yun. Kaya importante yung maging interactive din yung comment. Kaya di ba hindi ako pumpayag ng VLS lang? Hindi pwede yun. Ano kayo? Hindi pwede. Kasi VLS lang, nag-like ka lang. O anong mapapala natin? Sub lang. Hindi naman pwede yun. So parang, for the sake na nag-sub lang, for the sake na maka 1K sub lang, kontento na tayo. Hindi ganun. Kaya ako sinasabing solid and permanent, kailangan, ayaw mo ng video, fine, huwag kang mag-bell notification. Pero ibig sabihin, tumutulong ka sa tao, might as well, ibuhos mo na yung tulong mo. Lubos-lubusin mo na yung tulong mo sa tao, di ba? Lubos-lubusin mo na yung tulong mo sa tao, di ba? Para makatulong sa video niya na slowly mag-rank up dahil nagsimula pa lang siya, mag-comment ka naman ng matino. Ganun, hindi naman mahirap na hindi mag-comment di ba? I-appreciate nyo lang yung tao. Alam mo, sabi nyo lang na, oh, nice place, di ba? Or kung wala kayong masabi, nice vlog, di ba? Nice video, di ba? Or mag-suggest kayo na malinaw yung maganda yung content ng video, kaya lang medyo malabo yung pagkakakuha. Hopefully next time malinaw na. Yung ganun ba? Kasi dapat interactive para natutulungan niyo yung tao, di ba? Not unless otherwise, ang purpose yun lang is just to have sub, period. Pero again, hindi basta-basta ganun yun. Na nag-sub ka lang, that's it, counted na. Hindi ganun yun. Goodbye, kinabukasan. That is spam. Okay? So, ganito siya. Ganito ginagawa. So, yun ang isa ha. Comments and likes are important simply because it helps your video rank up. Kasi nira-rank up ni YouTube yan. Kasi syempre kung nakikita ni YouTube na ang dami interesado sa video mo dahil ang dami nagko-comment, dami nagla-like, syempre iaangat ni YouTube yan. Ipopromote ni YouTube yan. Ibig sabihin, panoorin nyo to, ang dami nagko-comment, dami nagla-like, ang daming pumapansin sa video na to. Bakit kaya? Panoorin nyo. Diba? Ganun. It's actually psychological. Diba kayo, halimbawa kayo, may nakita kayo 0 comment, 0 like, puro dislike. Panoorin nyo ba? Pwede nyo panoorin kasi curious kayo bakit ang daming dislike. Pero yung interest rate, hindi 90%, di ba? Mas interesado tayo sa madami nag-likes, marami nag-comment, di ba? So, importante siya. Okay? Yung bell notification naman, bakit? Halimbawa may 3,000 subscribers ka, hindi naman naka-bell notif. Pero lalabas sa newsfeed nila. Lalabas sa inbox nila na nag-upload ka, pero hindi ka manonotify maglalabas lang sa newsfeed nila. So parang ako, personally, mas gusto kong i-bell notif. Although may point naman na hindi naman lahat gusto natin panoorin, di ba? Meron tayong video na ako, to be honest meron ako mga videos na hindi ko type. May mga channel ako na hindi ko type panoorin. Lalo na yung mga sa foreigners, yung mga luto ng spicy food, ganyan. Hindi naman ako medyo spicy. So hindi ko binibell notif yun, ganyan. So anyway, it's an option. Kung gusto i-bell notif, di ba? Kumbaga discretion nyo na yan. Kung gusto nyo yung channel or ayaw nyo yung channel, nasa inyo yan. Pero ang importante is, kailangan nyo muna i-watch. Huwag nyo isa-subscribe agad-agad. Kasi spam na yun. Hindi na i-count ni ni YouTube. So, dapat gagawin nyo, panoorin nyo muna ang requirement nga lang 1 minute actually. Pero ang ginagawa natin, huwag naman 1 minute. Kasi pag 1 minute lang, para naman nating sinabi na wala akong pakialam sa video. Hindi ka interesado sa video mo. Gusto ko lang sa'yo mag-sub, period. Kasi gusto ko mag-sub ka rin sa akin. Ang pangit ng purpose, ang pangit ng goal. Yung end goal mo ang pangit, di ba? Balik ka natin sitwasyon, what if ganunin ka? Ano maramdaman mo, di ba? Tapos nag-aim ka na ma-monetize ka. Paano ka ma-monetize? Kung yung attitude mo ganun, di ba? So, give and take, tulungan. Ayaw mo na silang ganun ng mindset. Pero ikaw, ayusin mo yung mindset mo. Baguhin mo yung mindset mo na wag ganun. Kailangan panoorin. Ako minsan pag gusto ko yung video, pinapanood ko ng buo kahit 10 minutes yan. Wala akong pakialam.
Kahit mag 3 minutes watch lang siya sa akin, that's fine. Basta ako nag-enjoy 10 minutes ako, hindi ako mahingi ng kapalit. Bahala ka. Even if you unsub me, wala akong pakialam. Bahala ka din. So, ano lang yan eh. It's a matter of you enjoy what you're doing, you enjoy your vlogs, and then you also enjoy watching the others' video, 'di ba? Kasi in return, eventually, ganun din mangyayari sa'yo. Magugustuhan din nila yung mga nilalabas mong vlog, 'di ba? So, going back, dapat 1 minute ang requirement, di ba? Pero ginagawa natin 3 minutes para lang safe tayo. Kasi bakit? Hindi naman tayo sure kung talaga yung 1 minute pumapasok. So, 3 minutes is the safest time. So, ang sequence dapat sinusunod, laging watch ka muna. Huwag kang magsasub. Watch. I-watch mo siya, pero habang wina-watch mo, okay lang i-like mo, okay lang mag-comment ka, okay lang yon. Pero pag nakita mong naka 3 minutes and more na, saka mo lang i-click ang subscribe button. Pag click mo yung subscribe button, actually, ganito gawin nyo. Before kayo mag-sub, i-check nyo yung current subscribers count nung sinasub ninyo. Diba, nakalagay 63. Okay. Pagdating sa inyo, natapos nyo yung 3 minutes watch, nag-like kayo, nag-comment kayo, click nyo yung subscribe button, balikan nyo yung niya. After nyo mag-subscribe, at kung nag-bell notif kayo, balikan nyo yung pinaka-main channel niya. Check nyo yung sub count. Doon pa lang madedetermine nyo kung nabilang ang sub nyo o hindi. Doon pa lang makikita nyo na. That's how you check it. Okay? Kaya, pag nakita nyo hindi pumasok, isa lang ibig sabihin nun, mali yung way ng pagsasub. Nag-click ng subscribe button bago nanood, mali. Or nag-click ng subscribe button habang nanonood, no. Hindi ka-count. O depende sa inyo sa usapan. Pero actually, chance 1 minute is, base experience ko ang 1 minute. Basta sumunod ka lang na 1 minute bago ka nag-click ng subscribe button, pumapasok siya. Pumapasok naman. 3 minutes is safe. Bakit may mga subs na di kahit na follow mo rules na 3 minutes? Actually, yan is hindi ko masasagot ng talagang sagot. Pero based dun sa nabasa ko sa YouTube Academy, pag nag-mass update si YouTube, normal na nagkakaroon ng drops na tinatawag. They call it drops. Yung drops kasi hindi maiwasan. Kapag nag-mass si YouTube, may drops talaga, nababawasan. Nagkakataon lang na hindi naramdaman natin kasi hindi nga tayo celebrity na may mga 100,000, 1 million subscribers, diba? Yun, di maramdaman yun. Tayo ramdam kasi natin yun dahil nga conscious tayo sa subscribers count. Pero yun nga, ang sabi naman kasi is, may drop. Pag nag-mass update siya si YouTube, may drops. Pero at a certain time, dahil nagmamass update siya every day or every 2 days, pwedeng bumalik yung count. Pwedeng bumalik yun. Pag hindi bumalik, that's fine. Okay lang yan, walang problema. Hindi nyo naman na matitrace kung sino yung, kung kilala nyo yung ka-sub-to-sub nyo. Pwede kasing during ng sub-to-sub, ang nangyari is, pumasok ang sub nyo, kaso may nag-unsub sa kanya. So, yung sub niyo kapalit lang na nag-unsub sa kanya, hindi talaga madadagdagan. Hindi nyo makikita nadagdagan. Kasi, yung timing niya is, pumasok ang sub mo, pero may nag-unsub. So, napalitan lang yung nag-unsub sa kanya. Hindi nyo talaga makikita na nadagdagan. Ganun lang yun. Pwedeng mangyari yun. There are so many possibilities. Diba? Lalo na kung sabay-sabay na ipag-sub. So, pwedeng mangyaring ganun na pumasok ang sub ko, pero may nag-unsub sa'yo, dinaya ka. So, pumalit ang sub ko sa nag-unsub sa'yo. Kaya yung count mo hindi tumaas. Ganun pa rin. Posible yun. Okay? Posible yun. Tapos, pwede rin kasing mangyari, i-check nyo yung subscribers list nyo. Kapag naka-public siya, makikita nyo kung sino yung mga nag-sub sa inyo, actually. Di ba yung pinakita ko? Basta naka-public yung channel, makikita nyo. Pag naka-private, hindi nyo makikita. Which also means challenge yun. Kasi hindi nyo ma-determine yung accuracy at di nyo ma-finger point na talagang hinansub niya kayo. Ako, for me personally, hindi ako pwede magturo. Na, hoy, inansub mo ko. Hindi. Kasi nga, yung subscribers list natin, ang makikita mo lang na nakalist doon, yung mga naka-public ang channel. Pag naka-private, hindi mo makikita. So, hindi mo pwede sabihin sa kanya na, wala ka sa subscribers list ko so therefore, inansub mo ko. Paano kung balikan ka, in-screenshot, ayan na nakasub ka, hindi napahiya ka. Kasi naka-private channel pala niya, kaya hindi mo nakikita. Pwedeng ganun. Kaya ako, for me, huwag nyo nang intindihin yung nag-drop na sub count. It's okay. Wala namang, ako for me, it's really okay. Kasi, ganun talaga. Ganun talaga siya. Yes, default ni YouTube is private. Tama ka dyan. Pero pwede mo i-change sa public.
Pwede mo i-change. Ano yung gawin nyo? Ito pa, yung pagko-comment. Halimbawa, sa collab natin, namin ni Chance, for example, may nag-comment na subscribers ko, so, nag-reply ako. Mas maganda kung mag-reply din siya. Kasi kung mag-reply si Chance, magiging visible siya sa nag-comment. Ang nag-comment, subscriber ko. So, syempre, yung subscriber ko, pag nag-comment si Chance, ang tendency, si subscriber ko na nag-comment, na nag-reply siya, manonotify yon na may nag-reply sa comment niya. So, chances are, makukurious siya na, sino tong Chance channel? Ma-check ko nga. So, chances are, i-visit niya yung channel ni Chance, di ba? Tapos, pwede siyang mag-subscribe din pag nagustuhan niya yung content. Yun yung sagot sa tanong mo kanina, Alan, na pag nag-comment, yun ang isa sa strategy para dumagdag sa subs. Tama yon. Kaya si Chance channel, si Chan, si Chris Chan, sinabihan ko siya na mag-comment ka, mag-reply ka sa mga comment sa akin. Mag-reply ka kasi maging visible ka sa nag-comment, manonotify silang nag-reply ka sa comment, and then dadagdag sa subs mo. O di ba? As a result, ang nangyari, nadagdagan si Christian ng subscribers from 143, kasi minonitor ko yon, 143 yung subs niya. So sabi ko, ite-test natin kung anong magiging outcome ng collaboration. So, ang nangyari, sabi ko sa kanya, mag-reply ka sa comment. So, nung nag-reply siya sa comment, true enough, from 143, ngayon 178, 180 na nga eh. And true enough, alam ko na subscribers ko ang nag-sub. Kasi, nakita ko. Okay. Nakita ko sa subscribers list, alam ko na nag-sub sa'yo, Chance. Okay, so, tama ka Alan, na yun nga, maganda ring mag-comment kayo kasi naging visible kayo. Eto pala. May may bawal sa pagko-comment ha. Anong bawal sa pagko-comment? Hindi pwedeng mag-comment ng, please subscribe to my channel also. Sub to sub tayo. O kaya maglalagay ka ng link mo. Guys, automatically deactivated si channel nyo. Na-experience ko na yon. Hindi ito ang main channel ko. I have an original channel which is my main email address. Hindi ko pa alam that time. May isang nag-trend na video, na vlog. Nag-comment ako. Sabi ko, guys, please support naman my channel. Here's my channel's link. Binigay ko yung link ko. Sabi ko, please subscribe. Guys, wala pang isang oras. Deactivated ang channel ko. Actually, terminated ang channel ko. Hindi na ako pwede mag-YouTube sa channel na yon. Kaya ang ginagawa nila is, pag ganon, sasabihin nyo sa comment, visit ka naman sa bahay ko. Ganyan. Visit or yakap ka naman sa akin din. Ganyan. Or katok ka naman sa bahay ko din. Ganon na yung term ngayon. Bawal yung sub to sub, bawal yung watch to watch na term. Alam ni YouTube yan. I-term, bawal lang. Tapos wag kayo maglalagay ng link ng channel. No yun. Spam yun eh. So, pwede siguro lagay nyo lang YTC, tas name ninyo. Yun, acceptable pa yun. Pero yung link, spam yun. Hindi pwede. Bawal. Actually, di ba kaya nga ilang beses kong sinasabi sa GC na walang magsisend ng link. Even sa group, sa FB group natin, di ba? Sabi ko lang, pwede kayo maglagay ng link ng video nyo. Pero as much as possible, dapat YouTube channel name ang nilalagay to be safe. Kasi si Facebook, may community guideline siya na kapag nakita niyang post ng link, spam yun. Like ako, hindi ako maka-comment sa post ngayon. Hindi ako maka-post sa hindi ko group na minamanage hanggang January 22. Kasi, ganun ginawa ko dati. Yung link ko, sinisend ko ng sisend yun. Na-block ako. Hindi ako makapag-post sa mga YouTube groups. Hindi ako maka-comment. Ayan, tapos kailangan sipagan nyo pag-upload ng video kahit Creative Commons, okay lang gawin nyo. Kasi the more videos that you have, the more chances na yung subscribers pumunta sa channel nyo. Kasi di ba, kayo, personal opinion, pupunta kayo sa isang channel, isa lang ang video, babalikan nyo pa ba? Diba? Mag-subscribe kayo kung talagang maganda yung laman ng channel kahit isang video. What if hindi maganda? Introduction lang. Mag-subscribe ba kayo? Diba hindi? So, the more videos that you upload, the more videos that you could have, whether it's interesting or not, you upload it. Para maraming choices yung viewers ng videos na pwede lang ipanoorin.
Actually, ang sabi ni YouTube Creator Academy, find your niche. Ibig sabihin, trial and error. Um, Being successful as a YouTube vlogger is always a trial and error. Ibig sabihin, halimbawa, passion nyo, cooking, hindi nagpatok yung cooking. Diba? So, wag lang kayo sa cooking mag-focus. For example, gaming, hindi nagpatok ang gaming kasi marami ng gamers na vloggers, diba? Na nag-ano ng games. Huwag kayong mag-focus sa games lang. Gawin yung variety. Diba? Like ako, travel vlogs ako nag-start, tsaka mga pag-promote ng Philippine culture, ng festivals, di ba, ng mga piyesta, events. So, okay naman siya, successful kasi ang dami. Pinakamataas ko nga, 169,000 views yung Dinagyang Festival. Tapos I have 19,000 yung sa Buskalan. Pero sabi ko, parang ang dami na nagka-travel vlogs ngayon. So, anong pwedeng gawin? So, naging under the sun, anything under the sun. So, nag-start ako ng i-vlog yung daily life ko, for example. Kakain lang ako. For example, well, yun. Halimbawa, may gagawin lang ako, ganyan. Napapatato lang, ganyan. Or kakain lang, di ba? Or may mag-unbox. Kasi naging variety na. Kasi parang feeling ko, dapat ma-widen, ma-broaden yung tipo ng viewers. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng viewers gusto lang travel vlog eh. So, kailangan ma-capture mo yung market from A to Z na market na yung ma-capture. Kaya kahit hindi ako marunong kumanta, nagpipilit akong kumanta. Para may ma-float. Kahit ako marunong sumayaw, nagpipilit akong sumayaw. Kasi nakita ko yun yung isa sa mga trending, ganyan. So, para ma-capture mo yung market mo from A to Z. So, you really have to do a trial and error. Kasi sabi nga ni YouTube Creator Academy, you wouldn't know, one of these days, mayroon kang isang video na i-upload na talagang magti-trend, whether you like it or not. It's just a matter of finding your niche. Diba? Bigyan ko kayo ng example. Ito isang example ha. Check nyo sa YouTube search nyo. Ang title, A Child with Only One Sleep. Parang ang title niya sa Tagalog is yung bata na 1 oras lang ang tulog sa maghapon. Alam niyo bang million views? Di ba parang napakasimple lang, million views? Tapos meron pa dyan, A Life of a Maltese Dog. Guys, 5 million views. Ang ginawa lang, binidyo lang yung aso kung ano yung ginagawa. Pero 5 million views. Di ba parang, you don't expect na ganun yung magiging outcome, di ba? Kaya sinasabi ni YouTube Creator Academy, don't give up, don't lose hope, don't stop. Parang, try to do trial and error, try to find your niche, di ba? Set a target market from A to Z. So, gano'n, di ba? Actually, marunong ako mag-bake ng cheesecake. Hindi ko pa nga na-vlog yung pag-bake ng cheesecake kasi wala akong gamit. I mean, bawal kasi rito sa amin ng gas. Pero yung pagluluto ko ng pesto, di ba, shinare ko na. Kasi yun eh. Lahat ng skills na meron ka, gamitin mo. I-maximize mo yung skills na meron ka. Kung kumakanta ka lang, try mong maghanap na ibang potential. Baka may potential ka pa. Hindi mo lang na-explore yung sarili mo, di ba? So, alam mo, Alexi Chance, kumakanta. Hindi lang siya kumakanta, nag-guitar din siya. So, pwede niya pagsabayin yung singing and guitar and playing the guitar, di ba? So, dalawa agad yun. Singing and playing guitar, skills agad yun, di ba? Like, yung iba, like si Tatay Eddie, electric guitar ang piniplay, di ba? So, ano yan it's just a matter of discovering yourself din. Ako yun yung natutunan ko ha. I really don't mind kung maliit lang ang kitain ko sa YouTube sa ngayon. What I'm after is yung self-enjoyment and self-fulfillment. Yung nag-enjoy ako sa ginagawa ko, kahit makapal. Alam niyo ba, naging makapal ang mukha ko sa pag-vlog? Promise. Dati nako-conscious ako magsalita sa camera. I was a theater actor nung high school. I was a dancer nung high school. Pero after school, nung nakagraduate na ako ng high school at ng college. Nung college, nagpa-public speaking pa ako, nagde-declaims, as in lumalaban ako kung saan-saan. Pero after that, nung nag-work na ako, nag-stop yun. Parang naging mahihiyain na ako. Tapos nag-join lang ako ng Singles for Christ sa US. Nung nakatira ako sa US dati for 4 years, nag-join ako ng Singles for Christ community. So meron kaming ministry, may household meeting kami every week. Doon lang ulit na-boost yung relationship ko, building relationship with people. So, alam niyo yun, ako ngayon, ganun, binalik ko siya in terms of
teka muna, kaya ko naman gawin, ba't di ko subukan? So, nung sinubukan ko, unti-unti, nung una, alam nyo ba, hindi ako nakakapag-impromptu ng video. Tipong ilang edit yan, ilang cut yan, ilang retake yan. Tapos conscious ako, kailangan kabisado ko yung sasabihin ko. Ngayon hindi na, impromptu na ako. Kung ano yung gusto kong sabihin, yun ang lalabas sa akin. So hanggang sa natutunan ko na siya. Ganon. Yun lang yun eh. So, tsaka alam nyo ba ang bayad is $3 per 1,000 na ads view. So imagine niyo, alam mo may 1 million views ka. Eh yung 1 million views mo, lahat yun nag-skip ng ads. Walang bayad yun. Million views lang, pero walang bayad. Kasi, ang binabayaran ni YouTube is per ads view. So, kailangan tapusin meron tayong tinatawag na skippable ads, non-skippable ads. Meron tayong tinatawag na ads na lalabas before, during, and after the video. Tapos, iba't ibang klaseng ads. Pwede yung overlay. Yung overlay, yung nakikita nyo na nakaganon sa ilalim, kahit kumalabas yun, hindi bayad yun. Unless i-click yun ng viewers at pinuntahan yung site na yun, bayad yun. Kapag hindi clinic yun, hindi bayad. Yun ang overlay ads. Pero, yung ads na magpe-play ng start and end, yun naman ay dapat tapusin. Kasi pag clinic yun at hindi tinapos, in-skip ads, hindi bayad yun. Di ba mautak si YouTube? Kapag nakagay-skip ads, in-skip mo yun, hindi ka bayad. Tapos yung overlay ads na nasa ilalim na ganun, pag hindi mo naman clinic, hindi ka bayad. So maraming klase yan. Marami siya. Yung skippable and non-skippable. Tapos overlay ads, yung nasa ilalim na nakalagay na gano'n may cross. Kailangan mo i-click yun. Kasi pag di mo click yun, hindi bayad yun. Kasi ibig sabihin, hindi binisit ng viewer. Pero yung ads na mag-view naman, after or before or during, tapos may nakalagay skip ads, wag nyo i-click yun. Wag nyo i-skip ads kasi hindi babayaran yun. Promise. Nang na kayo. Ano yun? May comment si... Walang bayad yung overlay unless i-click. Kailangan mo i-click yung overlay tapos i-redirect ka niya dun sa advertiser. Kasi ano yun eh, parang i-visit mo yung site ng advertiser. So pag click mo yun ang tinatawag na click CPM. Kasi iba pa yung bayad sa click. Iba pa yung bayad sa view ads. Magkaiba ng bayad. Magkaiba siya. Kasi ganito yan. Pag monetize ka na, pala, meron niyang minimum threshold para bayaran ka. Kailangan maka $100 ka para pasahurin ka. Sahod ang tawag nila. Pasahurin ka ni YouTube. Dapat minimum threshold is $100. Pag naka $100 ka na, maka-receive ka ng So ganito yan, before $100, kailangan mo maka $15. Pag naka $15 ka, padadalan ka ni Google AdSense ng Google AdSense mailer, pin mailer. Yung pin mailer na yon, di ba naka-envelope siya, no? Papadala yun sa address mo kung ano yung nilagay mo sa Google AdSense account mo. Para saan yung pin mailer? Para yun i-verify yung address mo kung talagang ikaw nga yung owner ni YouTube at dun ka nakatira. Pag na-receive mo yung pin mailer, pag binuksan mo, may 4-digit pin yun, tapos may instruction sa loob kung anong gagawin mo. So, i-encode mo yung, basta may instruction doon, tapos ipapasok mo yung pin, tapos mamimili ka kung anong gusto mong, anong gusto mong way ng pagbayad sa'yo, either Western Union ba, bank transfer ba, ganyan. So, mamimili ka. Pag naka $15 ka, padala ka ng pin mailer, pero hindi ka pa sasahod. Kailangan maka $100 ka. That's the minimum threshold para makuha mo yung pera mo. Okay? $100. Tapos, may cut-off pa yan. Ang cut-off niyan is, ang alam ko is, every 21st day of the month is the cut-off. And then, makukuha mo yung sweldo mo the following month, 21st day of the month. So, parang, kaya nangyayari sa iba pala, naiipon nila, tapos lumalaki after 2 months, sa kanila nakuha yung sweldo nila na umaabot na ng $100 or $200. So feeling kapag monetize ka na, bawal ka pala bawal ka makipag sub-to-sub exchange, tsaka bawal ka mag-promote ng link mo, ng channel mo sa group, sa YouTube groups. Kaya ako maingat ako, yung mga FB na YouTube groups, hindi ako nagpo-post ng link ko, hindi na. Pag may nagpapa-sub to sub doon, nagko-comment ako, sinasabi ko lang,
YouTube YTC, Encanjosa Goals, ganyan. Hindi ako naglalagay ng link. Kasi pag nakita yung link, pwedeng i-report. Tapos malalaman nila, monetize, bawal. Bawal. Pag monetize ang channel, bawal ka mag-sub to sub. Kasi ang sinasabi nila, hindi mo na kailangan makipag-sub exchange kasi monetize ka na. All you have to do is to upload more videos and let your subscribers watch your videos. Kasi bakit? Binabayaran ka na ni YouTube eh. So, wag ka, kumbaga parang, dahil binabayaran ka, wag ka naman, hindi ka dapat na ipag-sub exchange. Hindi mo dapat pinopromote ang ano mo, ang videos mo, ang links mo. Hayaan mong sila kusang magnood ng video mo. Anyway, bayad naman ang video mo ng advertisements kapag nag-watch sila ng ads mo. So, bawal pala yun. Nalaman ko lang din yan kahapon. Kaya pansinin nyo, hindi ako, pag nakipag-sub to sub exchange ako kahit sa ibang FB group, hindi ako nagbibitaw ng link ko, hindi. YouTube channel name ako palagi. Or inbox me. At least kung private message, safe yun. Kasi PM yun eh. Diba? Private message yun eh. Pero kung hindi private message, yung sa public, delikado. Bawal. Bawal daw. Pag nilaman na monetize ka na, tapos nagpo-promote ka, bawal. Okay lang mag-promote ka sa sarili mong Facebook account, sa timeline mo. Okay lang yun. Ikaw nagmamanage yun eh. Sarili mo yun eh. Even FB page mo or FB group mo. Kung ikaw ang admin, okay lang, pwede kang mag-post ng sarili mo. Pero kapag public, sa iba, no. No yun. Yes, okay lang sa Pilipinas yung addresses. Ang mangyayari niyan, yung tatanggap doon, pwede mong sabihin sa kanila na buksan na lang nila on your behalf, tapos ibigay lang niya sa iyo instruction tsaka PIN. Ganun lang naman yun. Ang mahalaga, may mag-receive. So, sasabihan mo sila doon sa Pilipinas na, meron monetize na yung channel ko any moment. Usually, 2 to 3 weeks lang daw nare-receive na yung pin mailer. Pero ako, wala pa ako na-receive Wala pa. Ang address ko kasi doon sa permanent address ko sa sister ko sa Pasig. So, wala pa silang natatanggap na pin mailer. Pero yun nga, kailangan ang nakalagay. Sa Pilipinas, kung ano yung nilagay mong address, di ba may Google AdSense account ka? Sa Google AdSense account, meron doon nakalagay na profile mo So, meron ka dong name, tsaka complete address, meron ka dong contact number, email address. Yun ang magiging basis ni Google AdSense. So, pag mali ang nilagay mong address, nako, magkakaproblema ka kasi hindi mo makukuha yung pin mailer mo. Kaya make sure tama yung address. Alam niyo ba ngayon ko lang na-realize na dapat pala pag nanonood ka ng video ng iba, huwag mong ini-skip yung ads kasi doon pala siya kumikita. Parang nag-effort siyang mag-edit ng video at kumuha ng vlog for like yung $3 divide mo sa 1,000 ads view, that's how much. Ikaw, ito mathematics to si Baby Chance $3 divided by 1,000 divided by $3 ba? Tama ba? Or 3 divided by 1,000. Ilan lang yun? Parang 0.0003 cents. Wala pang piso yun, di ba? Tapos i-skip mo yung ads. Ayan tama nga sis. Ayan to be able to live stream on mobile, your channel will need to have at least 1,000 subscribers sa mobile phone. Note that this eligibility threshold does not apply to other live streaming tools. Creators who have less than 1,000 subscribers will still be able to live stream through desktop. Kaya ikaw, Ala, nakapag-live stream ka kasi ang gamit mo ay desktop and webcam. Yung Streamlabs. So, pwede. Pero kapag sa mobile device, hindi ka pwede mag-live stream unless may 1,000 subscribers ka. Tapos hindi ka rin pwede mag-live stream if your channel is set as made for kids. So, ayan. Linaw. Nakalagay dito. If your channel or live stream's audience is set as made for kids, some features will be turned off or restricted. Aha. Now we know. Sabi dito, we may have to disable your account if you have 3 or more strikes within a 3-month period. So, habang disable, kasi nga may copyright strike ako, ni-remove ni Vietnam Television Digital. Ayan napakawalang yan ni Vietnam. Anyway, so, kapag yung 3 months na naka-suspend ako sa live stream at nagkaroon ako ng 3 or more channel level strikes, automatic disabled ang account ko. So, kaya hindi ako pwede mag-live stream.
branding. Alam niyo ba yung branding? Yung branding yung kapag sa video, kung pansinin niyo yung video, kung meron siya sa lower right part, bottom part, lower right side ng video ko, meron yung Del Gutierrez na square, yun yung branding. Lagyan nyo ng branding yung sa inyo para pag nag-upload kayo ng video, di ba may branding? Tapos i-YouTube standard license nyo, automatic makaka-copyright yung kokopya ng video nyo. Kasi may branding kayo. Alam nyo sa inyo yon pag kinopya. Gusto nyo na mangyari, i-screenshot ko yung start, mid, tsaka finish. Sabi ko, hindi ko na kailangang i-screenshot ang start, mid, finish. Ang i-screenshot ko lang yung end. Diba? Tapos, sabi ko kasi trust basis to tsaka honesty. Makikita mo naman sa sub count mo kung talagang nadagdagan. Ayaw kasi golden rule daw nila dapat screenshot start mid. Sabi ko, okay, if that's the case, ayoko na may pag-sub to sub sa inyo kasi waste of time. Kasi unang-una, pwede kong dayain. Hello, pag in-screenshot ko ang start, pwede kong i-move ang play button papunta dun sa mid, screenshot ko siya mid na. Tapos dali ko sa dulo o end na, screenshot ko ulit end. Nasa nang guarantee na pinanood ko ng 5 minutes, di ba? Pwede kong dayain yon. Kaya ang sinasabi ko nga sa kanya, kung gusto niyo ng proper way of doing it, yung tinuro ko nga sa inyo na i-check nyo kung talagang nag-watch, di ba? Punta ka sa analytics mo, punta ka sa time watch ng video na binigay mo na link, di ba? Tapos punta ka sa real time 60 minutes. Sa real time 60 minutes, may count doon. So tignan mo yan before and after. So kung nakalagay doon, let's say 3. So may 3 minutes ka currently. Tapos nakipag-sub-exchange ka, 5 minutes watch. Balikan mo yun after. Pag sinabi niyang tapos na ako mag-watch, balikan mo ngayon after yon. Tignan mo kung naging 8 minutes. Pag naging 8 minutes, ibig sabihin, hindi na kailangan ng screenshot. Alam mo na nanood talaga siyang 5 minutes. Okay lang na ang end ng screenshot. Pero pag nakita mo na, 4 minutes lang, ibig sabihin, 1 minute lang siya nanood, hindi 5 minutes. Pwede mo siyang balikan. Screenshot mo ngayon ng time watch mo, ng real time 60 minutes. Sabi mo sa kanya, sinungaling ka, hindi ka nanood ng 5 minutes. Ito ang preba ko. Naka 3 minutes yan kanina, ngayon 4 minutes. Ibig sabihin, nagdagdag lang ng 1 minute. 1 minute ka lang nanood. Hindi pwedeng dayain ang analytics. Analytics is analytics. Nagsasabi na totoo ang analytics. Hindi pwedeng dayain. Pero ang screenshot, pwedeng dayain. Tapos sabihan ba naman ako na parang masyado ako marunong, tapos ako pa raw matapang, ba't ayaw ko makipag-sub-exchange, gusto ko pa daw may bell notification, ganyan. Paano kung ayaw nila yung channel? Sabi ko, ayaw pala ng channel, ba't ka may pag-sub to sub sa channel, di ba? Kayo ba kung gusto ko ayaw nyo ang channel, may pag-sub to sub kayo? Di ba hindi? Parang sa akin, so parang yung pinamumukha sa akin, na ang purpose lang ng pag-sub to sub nyo for the sake na maka 1K sub kayo. Ang pangit ng intensyon. Di ba? For me, pangit ang intensyon. Kaya ka nakipag-sub to sub kasi gusto mo yung channel. Gusto mong panoorin yung channel ng tao. Di ba? So, sabi ko, hindi ako nagmamarunong, hindi ako nagmamatapang. Sinishare ko kung ano yung proper way of doing it, lalo na Pilipino tayo. Kasi, makakasanayan natin yan. What if may foreigner kang kasub to sub? Di ba? Tapos gano'n na sasabihin mo. Sabi sa'yo ng foreigner, excuse me, screenshot of what? Start, mid, finish? Di ba? Hassle sa kanila yun. Di ba? Tapos sasabihin nila sa'yo, kasi nasabihan ako dati ng ganyan, na parang, sabi gano'n, sinabihan ako kasi ng foreigner dati na parang, you need to learn, you should know that there are people who know how to read analytics. Even if you don't provide a screenshot, I can check by myself if you really watch it or not. Yun yung tinuro ko sa inyong video na punta ka sa time watch ng analytics, tapos real time 60 minutes, tignan mo kung ilang minuto yung nakalagay, let's say 3 minutes nga, before ka makipag-sub. After mo makipag-sub, balikan mo. Kung ang pinag-usapan nyo 3 minutes, tignan mo kung 6 minutes total ng real time 60 minutes mo. Pag 6 minutes yun, ibig sabihin, honest siya. Talaga nanood siya. Pag hindi 6 minutes, let's say 4 lang, ibig sabihin, 1 minute lang siya nanood. Dinaya niya yung screenshot. Dinaya niya minove niya lang yung play button para mapunta sa 3 minutes, tapos screenshot, send sa'yo. Pwedeng gawin yun eh. Tapos sabi nila, hindi madadaya yun. Pwedeng gawin, pwede mong makita yung oras sa mobile phone. Hello, pwede mo nga dayain ng iset ang date tsaka time, di ba? Yung pa kayang oras. Di ba? Kukulo-kulo ko, screenshot ko yung first. O sige, mawindang ka, wala pang 3 minutes.
gagawin ko yung oras ko, halimbawa 11:05, gagawin ko 11:08, isa-set ko sa mobile phone ko 11:08, screenshot, o yan, di ba? Tapos, 11:10, kasi 5 minutes 11:10, pero actually, hindi ako nanood ng 5 minutes, o yan, di ba? Tapos sabi niya sa akin, hindi ka nanood eh. Siyempre, pwede ko awayin. Ano hindi ako nanood? Excuse me, ang screenshot ng start, mid, finish, tignan mo yung relo, yung oras sa mobile phone ko, di ba tama? Pero actually, dinaya mo, di ba? Dahil pwede mo i-adjust. Yun yung sinasabi ko, na nadadaya yon. Pero yung sa analytics, hindi mo pwedeng dayain yon. Kaya tinuro ko sa inyo yun. Tapos, nagtanong siya sa akin, pwede bang, di ba, multiple accounts, gagamit ka isang browser. Tapos, ginagawa daw niya, 3 tabs, iba-ibang accounts. Pero hindi raw nag-work. Hindi talaga mag-work yun kasi isang browser lang ang ginagamit mo technically. Nag-open ka lang ng 2 tabs, tapos 3 YouTube tabs. Isang browser yun, pag nag-login ka sa isa, tapos nag-login ka ng panibago dito, malalog out yung isa kasi tab lang yun. Masyadong technical to, yung sinasabi ko. Pero ibig ko sabihin, kung gusto mong gumana ng multiple accounts sa isang laptop, multiple browser ka, hindi ka isang browser na multiple tab. Hindi yun gagana. Diba? May, ano yun eh, dapat yun, 3 browser. Ito, nung pinakita ko sa inyo kanina, screenshot ko, di ba? Meron akong Chrome, may Avast browser, may Chromium ako, minsan may IE pa ako. Ba't naman sabay-sabay kong pline, gumana, 3 accounts magkakaiba. Di ba? Naka 1 hour watch ako sa 3, sabay-sabay. Di ba? Bukod pa sa mobile phone ko. So, ang ibig ko lang sabihin is, gamitin din natin ang common sense natin. Gusto nyo ng screenshot. Bigyan ko ng screenshot, ng start, mid, finish. Pero wag nyo akong sabihan na nandaya ako kasi makikita nyo sa screenshot buong-buo yung oras kasi hindi nyo alam in-adjust ko ang oras sa mobile phone ko or sa laptop ko. Sinet ko ang date and time. So, wag mo akong awayin. I-screenshot ang hinigi mo eh, di ba? Kung syunga-syunga ka, hindi mo alam paano i-check ang time watch ng analytics mo ng real time 60 minutes, goodbye sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? So, anyway, tawag nito, 'di ba? Kasi parang yung 'di ba merong isang GC member tayo na nagbigay ng ganung recording, screenshot na sabi niya, hindi nanood yung real time ko 1.5. Guys, walang decimal point ang analytics. Lagi yung time watch, lagi yung buo. 3 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 4 minutes, wala yung 0.5. Wala yung ganon. Kaya sabi ko sa kanya, hindi yan 1.5. 15 minutes yan. Kasi sabi daw niya, may 5 daw na nakipag-sub sa kanya ng 3 minutes. Okay? Na sabi niya, dinaya siya. Kasi sa time watch niya, 1.5 lang. So, ibig sabihin, hindi raw nag-watch ng 3 minutes yung 5. Kaya sabi ko, kinorek ko, di ba? Sabi ko, no, 15 minutes yan. Walang 1.5. Walang decimal point ang analytics ng time watch na real time 60 minutes. Based yan sa whole numbers lahat. 15 minutes yan. Which means, kung 5 yung nakipag-sub to sub exchange sa'yo na 3 minutes each, 5 times 3, tama, 15 minutes ang lalabas. Hindi ka nila dinaya. Diba? Parang, ba't mo sasabihin dun sa tao na dinaya ka? Anong preba mo? Yan sa analytics mo, 15 minutes. Ikaw pa napahiya, diba? So, yun. Kaya ako ko sa inyo, diba, sabi ko nga, ang advocacy ko is, i-share yung natutunan ko based sa experience ko lang at natutunan ko sa online training. Kasi nga, yung YouTube Creator Academy, malaking tulong sa akin yun. Matyaga kasi akong manood at magbasa. Kaya sinasabi ko na dapat tyaga-tyaga. At saka hindi pwede isusubo na lang. Ano to? Ano ko teacher? Binabayaran niyo ba ako na isang tanong, sasagutin ko agad? Tapos paulit-ulit na tanong, ayaw magbasa sa Facebook group, di ba? Okay na nga shinare ko eh. Do your job naman, di ba? I did my job na eh. Shinare ko na sa FB group eh. Sinagot ko na yung tanong eh. So, do your job. Watch the video, browse the FB group, and read kung ano yung binigay ko. Kasi andun yung sagot. Kasi paulit-ulit talaga ng tanong, promise. Kaya sabi ko, ay hindi maganda yung paulit-ulit na tanong. Sa totoo lang. Tsaka yung collaboration, guys, sobrang laking tulong, promise. Kasi yung collaboration, for example, may 2,900 subscribers ako. Halimbawa, si Nico Roofmerk, meron siyang 1,800 subscribers. Pag nag-collaborate kami, at promote ko yung channel niya, at promote niya yung channel ko, dahil collab nga di ba? Halimbawa, ako nag-upload, kasi ako yung monetize. Pero magko-comment siya sa vlog ko, di ba? Ko-comment siya. Tapos pwede niya kasing i-announce yun
sa community niya. Kasi yung YouTube, guys, may community siya ha. May sarili kayong community channel nyo. Pwede kayo mag-announce doon. Kung alam nyo yun ha. Kasi ang YouTube Studio, meron siyang tab doon na nakalagay community. Ibig sabihin, pwede kayo mag-post ng announcement and anything that you want to say doon sa community. So anyway, so mangyayari noon, magko-collab kami. Pwede, ganito, ako mag-upload ng vlog namin, di ba? For example. So, na-mention ko siya. Siyempre, ipopromote niya rin, di ba? Ipo-forward niya sa mga subscribers niya yon, sa mga kilala niya. So, tendency, magkasub sa akin yung subscribers niya. Magkasub sa kanya yung subscribers ko. So, by default, automatically, magkakaroon kami ng sub-exchange na hindi namin sinabihan na mag-sub exchange. Kusa sila mag-sub exchange. Ganun lang yun. Kaya tignan nyo, di ba, nagko-collaborate. Si Mimi Yu, never kong sinubscribe yan, to be honest. Dahil ayoko ng mga, di ko gusto yung mga niya, vlog content niya actually. At di ako natatawa sa kanya. Pero, may million subscribers siya. Kasi bakit? Nag-collab siya kay Heart Evangelista. Okay? Nag-collab siya kay Alex Gonzaga. Nag-collab siya kay Benedict Chua. Okay? Nag-collab siya kay Rufa May Quinto. Diba? Ang laking tulong yun. Alam niyo ba dati, siguro mga 300 subs lang siya. Nung nag-collab siya sa 4 na celebrities na yun na individually, gosh, ngayon, 1 million views siya. 1 million subscribers lang naman siya. Oo, ayoko sa kanya, promise. Hindi ako insecure or bitter sa kanya. Hindi ko lang talaga bet yung mga vlogs niya. Sa totoo lang. Basta hindi ko bet yung vlogs niya. Kasi, hanapin mo si Mimi Yu. Alam mo sa totoo lang, never ko siyang sinubscribe. Pero dahil lumalabas siya sa newsfeed, kasi nga, ang dami na niyang subs tsaka yung comment, siguro and like. So, lumalabas. So, minsan pinapanood ko na lang. Pero ini-skip ko ang ads. I-skip kong ads, papanoorin ko siya. Tapos parang okay. So, ayan. So, yun. Kaya Diyos ko, huwag kayong mahiya sa collaboration. Tapos yun nga, pag nag-collab, dapat mag-reply kayo. Yun ang technique. Halimbawa, nag-collab kami ni Nico, Roofmark. Tawag nito. May 1.8 subscribers siya ngayon. Ako, 2,900. Ako yung nag-upload ng vlog kasi ako yung monetize. Lahat na magko-comment sa akin na subscribers, mag-reply ako. Pag nag-reply siya doon, di ba, opportunity niya yon na makukuryos sa kanya yung, kasi pag nag-comment siya, manonotify yung nag-comment, di ba? So, tendency or chances are, i-visit ang channel din niya. Ganun lang naman yon, di ba? Actually, pag naka-loop, naka-playlist siya, di ba? Tapos loop. Tapos may ads, iniwan mo lang siya. Automatic lahat ng ads nun, makakount. Makakount yun. Kasi, hindi siya na-skip Parang pinabayaan mo siya mag-play lang So, feeling ko makakount siya. Sabi ni YouTube Academy. Alam nila kung naka-robot mode yung nanonood dun sa human ang nanonood. So, ibig sabihin, kapag dire-diretso naka-loop lang, alam nila naka-robot mode. Ibig sabihin, hinahayaan lang naka-play. Robot mode ang tawag nila doon. Unlike yung random kang namimili ng video na gustong panoorin doon sa channel, human mode yun. Yun ang sabi nila. Pero, who cares, di ba? Kasi, nagka-count pa rin naman siya ng watch hours. So, okay lang yun. Sa monetization, yun ang hindi ko lang sure. Kasi magkaibang video naman yun hindi ko alam kung nati-check niya talaga nati-check talaga ng YouTube na naka-robot mode. Ibig sabihin naka-loop, auto-loop siya. Siguro mati-check niyang robot mode kapag natapos lahat ng videos, bumalik sa umpisa, yun, robot mode yun. Pero yung, what if ikaw gusto mong panoorin lahat, naka-autoplay ka, di ba? Di ba may autoplay naman na option sa YouTube. So kung naka-autoplay ka, tapos sunod-sunod yung video niyang naka-feed, normal din naman yun. So feeling ko, yung sinasabi ni YouTube Academy na robot mode is, kapag naka-loop ka, natapos lahat ng video, tapos umulit sa simula. Tapos isa pa pala, pwede mo i-shuffle, correct. Pwede mo i-shuffle yung playlist para safe ka. Correct yun. Tama yun, good point yun. So, i-shuffle mo na lang para at least hindi siya magmukhang robot na sunod-sunod na pinapanood. Shuffle mo na lang. Good point yun. Tapos, yung tawag nito,
Yun nga, parang pwede mo daw, sabi ni YouTube Academy, pwede mong panoorin ang sarili mong video only twice. Okay? Pwede mong panoorin, magka-count siya as views. Pero pag monetize ka, naka-block. Parang sinasabi, hindi niya i-count yung view. Kasi hanggang dalawa lang. Pagdating ng dalawa, after ng dalawa, naka-block yung IP address mo kung saan nanggagaling yung nanonood. Kasi ibig sabihin, dalawang beses ka lang pwedeng mag-repeat ng pinapanood mong video. Parang siguro, natuwa ka sa unang play mo ng video, gusto mong ulitin lang, pwede mong gawin yun hanggang dalawang beses pa. Pero more than 2, kahit ulit-ulitin mo siya, ika-count ang views mo, pero hindi ka babayaran pag monetize ka kasi naka-block na yung IP address. Kumbaga, naka-flag na red na, nabayaran na natin yan sa ads so hindi na bayaran ng susunod na ads niyan. Ganon. Kaya, featured channels. Yung featured channels, pwede kayo maglagay dyan ng mga channels na gusto nyong i-feature para maging visible sa mga subscribers nyo. So, halimbawa, sa channel mo, Alan, pwede mong ilagay sa featured channel mo yung channel ko. So, tuwing may mag-visit sa'yo, since nasa featured channel mo ako, makikita ako ng subscribers mo. Pwede na i-visit yung channel ko. Ay, hindi. Pinost ko yan sa FB group. Meron kasing limit per day. Ang YouTube account natin na main channel, allowed tayo na mag-subscribe ng channel up to 2,000 channels. Depende sa laki ng channel mo. Kasi sabi ni YouTube Academy, the more na, depende sa size sa ano ng channel mo, the more na nag-grow ang channel mo, nagbabago din yung allowable subscribers na channel na pwede mo i-subscribe. Marami na yung 2,000. Di ba? Na channels. Pero per day, may limit. Ang per day mo is 75. So, sa isang araw, pwede ka lang mag-subscribe sa 75 na channels. Not more than that. Pag on the 76th channel, at nag-subscribe ka, magkakaroon ng message, magpa-prompt sa screen mo, sasabihin na, you can no longer subscribe because you reach the maximum daily subscription limit. Ganun siya. Oo, marami nga. Yun nga. 75 channels lang ang pwede mo i-subscribe per day. Yun ang limit mo per day. And then, maximum of 2,000 channels. Ako kasi, ang main channel ko, kasi may 10 accounts ako eh. So, may iba kasi akong sinasubscribe na ang ginagamit. Ano ba? 7 versus 7, 6 versus 6. Hindi ko ginagamit ang main account ko sa pag-subscribe. Yung mga other family accounts ko, ginagamit ko to subscribe to them, to their channel. Pero pag 10 versus 10, automatically, kasama yung main channel ko ron. Pero pag less than 10, hindi ko sinasama main channel ko. Ganon ginagawa ko. Dapat alam nyo rin alam nyo yung limit per day. 75 channels lang ang pwede mong i-subscribe per day and up to 2,000 channels ang pwede mong i-subscribe total. Pero again, sabi ni YouTube Academy, depending on the growth of your channel. As your channel grows, nagbabago din yung allowable sa'yo. Pwedeng tumaas more than 2,000. So, halimbawa, nakita ni YouTube channel, meron ka ng 100 videos. Ang dami mong videos, ang dami mong subscribers, millions. So, pwede ka rin siguro mag-subscribe ng more than 2,000. Siguro ganun ang ibig sabihin ni YouTube. Kaya bottom line dyan, dapat, dapat talaga marami kang video uploads. Yun ang importante. Tsaka yun nga, pag monetize ka na, bawal ka makipag-sub exchange. Bawal ka makipag-sub exchange at mag-promote ng channels mo. Dapat, kusang nang magsasubscribe sa'yo ang mga tao. Dapat ganun. Pwede naman sa second account. As long as tama yung way ng pag-subscribe. Kasi baka iniiwasan din nga niya na ayaw niyang ma-maximize yung daily limit niya. Kasi yung 75, madaling ma-reach. Alam ba ako, may 10 versus 10 akong sub-exchange in a day. Minsan 3 yan, so 30 agad. So, ginagawa ko, nililimit ko rin.
Basta active yung ano. Correct. Kasi like ako, 10 accounts. Yung 9 other accounts ko, hindi siya dami account ha. Account talaga siya na sa family ko. Kinip ko lang yung password. Actually, 20 ang accounts ko eh. Nakalimutan ko na yung password ng iba. Pero ang dami nun. 10 lang yung naisulat ko. Yung 10 na yon, ginagamit ko sila sa watch-to-watch exchange. Which means, active siya. Kasi may activity siya eh. Nagkikipag-watch-to-watch, nag-watch siya ng mga videos, di ba? So, nagsasubscribe siya sa mga channel, so active siya. Kahit wala siyang sariling videos na in-upload on its own, okay lang, kasi active. Kasi yung mga ganun eh, may mga YouTube channel na walang laman na videos talaga kasi ang purpose lang nila is to watch others' video, di ba? So, hindi necessarily na meron din silang video in-upload. Pwedeng nag-YouTube channel sila simply because gusto lang nilang manood ng YouTube video ng iba, di ba? So, active pa rin yung account. Ever since the day that you went away.